Nako, ito ho ang malaking tanong kung talaga ho bang gustong makabalik sa Pilipinas, ito pong si dating Congressman Zaldico, o talagang parang ito ay ano lang, no, pakitang tao at moro-moro lang ho, bayan o drama lang. Kasi ay, di ba nauli na ito pong si, ano, no, si Zaldico at dyan po sa Czech Republic. Pero lumilitaw na, naku, wala pala hong ano, red notice. O, di po ba? Kung kaya't wala pong dahilan ang Czech Republic na iditine at arestuhin ito pong si Zaldico. At kaya naman, ito ho mismo si Senator Ping Lacson, o ito ho ay sabihin natin, kaalyado pa ho mismo ng Marcos Jr. administration, meron siyang banat ngayon sa Marcos Jr. administration at ang sabi ho niya na wala raw pong ibang dapat na sisihin, kundi ay mismong Marcos Jr. administration o ang gobyerno na kung saan ay nabigo na nabigo ho na ma-aresto ito pong si Zaldico diyan po sa Czech Republic. Kasi sabi nga ho ni Senator Lacson, sa kabila ng sinasabing pagka-aresto dahil sa immigration violations, na-release din po no, mula po sa Czech custody dahil sa wala raw pong Interpol red notice para po sa isang pugante o fugitive status at yung kanyang non-bailable case ng malversation for flood control corruption. So dito ho mga kababayan ay so lumilitaw na meron pong naging kapabayaan o kaya nga tinatanong ko nga ho mga kababayan ito ba talaga ay kapabayaan o talagang sinadya na talagang walang planong mapauwi ito pong si Zaldico sa Pilipinas dahil sa ang sinasabi nga, di ba, ikinakatakot ng marami at lalo na, di umano, siyempre, kanyang mga naunang binanggit na mga pangalan, di ba, meron hong inilabas na video message, ito pong si Zaldico at kanyang idinitali at kanyang sinabi kung sino-sino ang mga sinasabing na bigyan po ng mali-maletang pera. Di po ba? At di umano, sabi ho niya, di ba, nag-deliver ho siya doon sa bahay ni Pangulong Marcos Jr. diyan po sa Forbes. Tapos ay kay Martin Romualdez. So, marami ho mga binabanggit ho siya, no? Ito pong si Zaldico sa kanyang naunang pahayag sa social media. Bagamat yan po ay hindi po ho titindig sa korte dahil sa hindi niya po pinanumpaan yung kanyang mga aligasyon. So, diyan po, dahil dyan, ay ang binabanggit, parang, kasi pag nakauwi ho sa Pilipinas, ito pong si Zaldico, ang sinasabi, sigurado maraming ituturo ito O, di po ba? At talagang lagot yung mga nakatanggap. Kasi wala ho At di ba, may mga binabanggit din mismo si Zaldico na meron daw mismong direktiba mula sa Pangulo na magsingit po ng bilyon o 100 billion sa budget. So malaki yung issue ito pero yun nga ho sabi ho ni Senator Ping Lacson simpleng-simple na nasayang daw po na wala po yung ating pagkakataon ng Pilipinas yung opportunity para ho na makuha ito hong si Zaldico at mapauwi dito po sa Pilipinas. At dahil ho dyan ay wala ho nagawa. Bagamat parang kala mo, di ba, mismo si Pangulong Marcos Jr. nag-anunsyo na nahuli na itong si Zaldico. Pero akala ho natin tapos na ang kwento rito kay Zaldico at makakabalik na sa Pilipinas at kukumpirmahin niya na. Kaya nga usap-usapan noon talagang dapat bigyan ng seguridad yan si Zaldico sa pag-uwi dahil sa ingatan niyan, dahil sa yan ang magdidiin sa kanyang mga aligasyon laban sa Pangulo, kay dating Speaker Romualdez at sa iba pa ng mga politiko na di umano ay nakatanggap ng maleta na kwarta mula po sa flood control projects at iba't iba pang pondo mula po sa national government. So dito ho mga kababayan ay sabi ho, dahil dito ay inaamon nga po yung isang high-level government coordination team
para po sa Czech Republic at i-reverse at baguhin o itama yung pagkakamali at para magkaroon daw po ng mas maayos na pamamaraan para mapauwi dito sa Pilipinas ito pong si Zaldico para harapin yung mga kinakaharap na kaso. Ako ho mga kababayan, isa ho ako sa nagdanais na dapat ho makauwi sa Pilipinas di ba? Ito pong si Zaldico. Bakit po? Para yung kanyang mga inaakusahan mas maging konkreto po, di ba? Yung mga aligasyon at makulong din ho at mapanagot sa batas yung mga inaakusahan niya. O, di po ba? At ang maganda ho rito, mga kababayan, ay makumpirma rin po ni Zaldico yung binabanggit po ng nitong sila yung 18 ex-Marines o 16 plus 2 raw yun kasi dalawa raw yung Army. Basta yung 18 dating sundalo na ginamit o mga tauhan ho ito ni Zaldico na ginamit sa pagdi-deliver ng maleta. O yun ho mga kababayan. So dapat ho talagang para yung magtugma-tugma yung mga ebidensya at para mas maging mabigat, di po ba? So dito ho ay talagang mas maganda ho talaga. Kaya lang ako naman kung panawagan natin kay Senator Ping Lacson kahit na hindi mapauwi agad dito po si Zaldico, sana po ay may pagpatuloy na yung pag-iimbestiga ng Senate Beribong Committee dito po sa issue ito. Bakit po? Para magkaroon na ng katapusan, matuldukan na ho ito. At siyempre matigil na po yung mga agam-agam ng ating mga kababayan na tila napagtatakpan ho at parang makakalibre lang ho ng ganun na lang po ito hong mga sinasabing kawatan sa pondo ng taong bayan. Yun ho. Ayun lang, mabinabanggit natin. Kaya't meron hong itong sinasabi, itong si isang political strategist, dating ambassador din po ito, si Lito Banayo, na ang sabi ho niya, dapat ito hong si Pangulong Marcos, ang kanyang inutusan ho rito ay ito hong Department of Foreign Affairs at pinatawag ho yung ambassador natin sa Czech Republic. Hindi ang Department of Justice. Kasi itong si Justice Secretary Bida, siya po ang pumunta roon sa Czech Republic at di ba? Pero ang pinakamainam mo sana, ang sistema na ginawa ay sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Kasi ganun po ang mas maganda sana ng sistema, hindi yung DOJ. Kaya nga marami ho nagtataka, di ba? Sina Congressman Eguerice, bakit DOJ? O ito si Banayo, sabi, bakit DOJ? Dapat DFA. O, di po ba ang pinatawag? So, yun po ang para mas maging klaro, di po ba? Eto, panoorin ho ang ilan po sa mga paliwanag ni political strategist at dating ambassador Lito Banayo dito po sa issue ni Zaldico. Panoorin mo natin. Frankly, I think he should tell the public the truth about where he got the information that Zaldico was detained or restrained of liberty, as the DOJ wants to put it, and why he was there. Without that, the mystery is still there, no? I can understand John Vic Remulla's statement because he thought it was an ordinary, immigration problem, no? They caught you without travel documentation. And under normal circumstances, you're repatriated back to your country. Ganun naman kasimple talaga yan, no? Di ba yun nga yung sabi nila when they canceled the passport of Zaldico, he'll be a stateless person so that he'll be deported back pagka... The fact that his passport was canceled also begs the question because nakuha ba nila yung passport at tinatakan nila ng canceled? Or in-staple, they punched holes into it to say that it is no longer valid. And hindi naman nila nahuli si Zaldico before this, no? If he was using yung diplomatic passport, no? For what I know, unless you're really a diplomat or you're a high-level official of the DFA, official and diplomatic passports are given every time you travel.
Yeah. Binavalidate yan ng DFA. No? For instance, like I was sent to Geneva to negotiate with the World Trade Organization before. May nakalagay doon na binigyan ka ng no? And then the next time you travel for another official then they place also the reason for it, no? Now, if his passport was expired naman, yung old passport niya, meron naman siyang renewed passport na, di ba? Up to 2032 Yeah. yata. No? Bakit hindi yun ang pinakita niya? No? Ang sabi nila, because yun yung canceled. Yeah. But how would the Czech authorities know it was canceled? Hindi ba lumalabas yun sa computer when you go through the immigration? Yun na nga, that's another thing. No? Bakit in a land border? I mean, I've been to... Yeah. I've been there around EU, you four don't times. need to... No? Twice to go by through air immigration. twice Yeah. by air, if I'm not mistaken, and twice by land. Yung land, wala namang ini-inspect na, passport. Once I went through from Vienna to Prague, and then once again from Berlin to Prague, no? So 2 countries yung border. So 3 countries yung borders. Wala naman nagche-check eh. No? So, moving forward, should the president create like a special task force? Paano niya ba Well, I gagawin think mas efficient ito? Considering what has happened in the past few weeks. How did it happen at all? How for that matter was it possible for Zaldico, who's been there since who's been wherever else in the world for what, 15 Yeah. months, 16 months? 'Di ba? Ang Yeah. tagal-tagal na eh. So, bakit hindi matrack lahat naman yan given meron that tayong question, embassies? kasi kahapon nga when they announced that Yeah. he was able to evade apprehension again and that he was able to apply for asylum, parang ang galing niyang mag-evade ng arrest si Zaldico. Para siyang Jason Bourne. Parang Jason Oh, Bourne, Jason oh. Bourne talaga. But do you think someone's helping him? I suppose so, with all his money. No, I mean, not to cast aspersions on on whoever, no, but with all his money, I think he has connections, no, both with Philippine authorities and probably has very good international lawyers in his employ. International lawyers, Oo, hindi lang no? dito. Yeah, So, I suppose that's one way that he's able to navigate all of these in Europe. Yan po ang pahayag ni Ginoong Lito Banayo. Ang sinasabi niya, sana ay unang-una, aminin na rin na po ni Pangulong Marcos Jr. kung sino ba talaga nagbigay ng impormasyon sa kanya at bakit niya nasabi na nahuli na at yun nga, nagkasala-salabat po yung koordinasyon eh. Dapat nung sinabi nahuli na tapos kumilos kagad ang DFA para na, di ba, talagang naaresto na kagad ito pong si Zaldico. Kaya ngayon, talagang ngayon, may mga nagsasabi tuloy na baka naman di talaga seryoso na arestuhin. Ito pong si Zaldico. At yun ho, may binabugit din ito pong si Ginoong Lito Banayo na may posibilidad na may tumutulong daw ho na opisyal ng gobyerno dito po sa Pilipinas. Na dito sabi niya sa Philippine authorities at siyempre may connection din na ho ito sa dami ng pera. Baka may mga magagaling ho siya na abogado doon sa abroad kung kaya parang nakakaligtas ho ito. At dito po sa mga posibilidad na paghuhuli sa kanya. So yun po ang binabanggit ho ni Ginoong Lito Banayo. Alam niyo ho mga kababayan, napaka-importante ho ito na sana yung lahat po ng mga issue ay dapat ho, yung mga sistema, yung mga proseso na gano'n. Kasi hindi lang ho ito sa pwedeng mangyari sa kaso ni Zaldico eh. Sa mga pwede pa ho ng mga fugitive o magiging pugante dito po sa Pilipinas na magtatago, pupunta ho sa abroad, dapat ho ma-correct. Dito ho, alam niyo, malaking kahiyan ho yung nangyari sa Pangulo eh. Nahuli na, inanunsyo niya, tapos hindi pala, nakakawala pa. Lumilitaw ho, ayon mismo kay Senator Lacson wala pa palang red notice sa Interpol, kaya walang dahilan ang Czech Republic na siya po ay pigilin. Alam niyo sa Europa kasi, kung inyo pong susuriin, napakahigpit po sila ron. Yung sa data privacy law, tapos yung sa human rights, talagang ganun ho, pag wala kang kaso, bakit ka ididitine? Wala ho silang ganun ho, mga kababayan, hindi katulad dito, na isang kindatan lang, o kaya, kalaban yan, gawan mo ng paraan kung paano ma-arrestan o paano mapipigilan yan. May pakukulong kasi ganun ho .
dito po sa Pilipinas, pero doon sa ibang bansa, hindi. Kinakailangan talagang lehitimo yung kaso. Yun pala, wala palang red notice. Sino ang nagkamali ho rito? Dapat ho, nung kinansela yung pasaporte at naglabas na po ng, ng warrant, may kaso na po sa Sandigan Bayan, dapat tuhog-tuhog na po yan, di po ba? Lahat at para agad na mapauwi. Talagang tinutukan ho yan, mga kababayan. So, parang lumilitaw, kung ating pagbabasihan, yung mga naging aksyon po ng ating gobyerno, parang hindi talaga seryoso. Yung pinaka-basic ko, red notice. Kasi, yung kay dating Pangulong Duterte nga, blue notice pa lang ho . Isinubo na, ipinatapon na, pinadala na ho agad dun sa, sa The Hague, Netherlands, sa ICC. Nung inilabas yung warrant, tapos hindi na nga sinunod yung mga proseso dito po sa ating bansa. Di ba? Dapat po ay iharap sa isang korte. At kung mayroong warrant. Pero wala isinorkat daw. So dapat ganito ho ginawa rin ng ating gobyerno dito po sa kay Zaldico. So abangan ho natin mga kababayan kung ano mangyari. Pero kayo ho, sa ating mga viewers dito po sa ating channel, ano po masabi nyo rito? Naniniwala ho ba kayo na talagang seryoso si Pangulong Marcos Jr. na pauwiin ito pong si Zaldico o palabas lang? O kunwari, drama lang na pauwiin pero hindi dahil sa takot na baka sila ay mabweltahan at ituro at madiin dito po sa mga aligasyon ng korupsyon dito po sa ating gobyerno. Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at sa mga bago lang po, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel at huwag niyo rin pong kalimutan na yung ating yung ating Facebook account ay sundan nyo rin po at paki-like din po at paki-share yung ating mga pinag-uusapan doon. So, yun lang po. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.